Good morning. Salamat po sa Panginoon at patuloy po tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na tayo po ay makadulog po sa ating Diyos na buhay at patuloy po nating i-treasure po itong mga moment na ganito na tayo po ay malaya na nakakalapit sa Panginoon. Ika nga hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, tayo po ay magpakasubsob po sa panalangin, tayo po ay desperately na lumapit po sa Kanya dahil ang Diyos po ang una sa lahat na makapagbibigay sa atin ng siguro kapahingahan, kapagalan po natin, puso natin ay Siya yung nagbibigay kaginhawahan nito at yung mga kalungkutan ng emosyon po natin na meron tayo, Siya nakapag-produce ng panibagong lakas sa ating buhay. Kaya nga dito po sa verse na aking pinagbubulayan, napakaganda po na ang Jeremiah 17:9, ang sabi po doon, the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it? Sabihin po, ang puso pala po natin ang pinakamandaraya sa lahat ng bagay at hindi lang sa lahat sa above, ibig sabihin sa ibabaw, no, pati daw po parang desperadong may sakit na siya, kumbaga sa sakit parang na siya, nasa stage na siya ng cancer at wala po nakakaintindi rito, no. Kaya nga kuminsan may mga tao na nagsasabi na dapat po baguhin natin ating puso. Ang siguro naintindihan nila pero wala akong tao naman nakakakita ng laman ng puso ng kapwa-tao. Maliban po ang Diyos. Ano po? Kaya nakakalungkot kung tayo po ay nagtataglay ng ganitong puso, talaga naman totoo naman talaga na dapat po magkaroon tayo ng kalinisan ng puso. Kaya nga lang, wala naman hong nakakaintindi nito at wala ang tao na nakakakita po nito, kapwa natin na kayo po, nakikita niyo po ba ang laman ng puso ko? Hindi, wala akong taong ganoon na nakakakita ng laman ng puso ng kapwa-tao niya. Kahit po yung doktor, siyensya, no? Bagamat meron sila nakikita ng mga bara-bara, physically po ganun talaga na may sakit po ang puso. In terms of medical term o medical mean ng sakit ng puso. Pero lumalabas po na yung pinakalaman po noon, yung function niya, nagbibigay siya ng daloy ng dugo. Siya yung parang stoplight ng dugo na dumadaloy na yung kung saan po daan nagpupunta, siya yung nakapagbibigay ng kaisa nito. Pero yung pong spiritual heart po ang binabanggit po dito, hindi natin naintindihan na talagang ang puso natin marumi, madaya, at may sakit. Kaya nga ho, dito pinapakita po na kung saan po ay patuloy po tayong magsik po ng kagalingan ng puso. At hindi lang po paggalingan ng puso, ibig po sabihin yung a new heart, sabi po doon sa Ezekiel 36:26, no, na mabigyan tayo ng bagong puso po talaga. Kasi kung makikita natin nakalagay din doon sa, nakapagbibigay din ng meaning po yung mga kasabihan sabi, action speaks louder than word. Yung mga ina-action po natin, mas nababasa, mas malakas po yun kaysa doon sa pananalita po natin na madali naman magsabing
Madali po magsabi na, ay ako ganito, ayos ako, ganyan. Pero nakikita po naman yun sa movement natin. Yung sa Tagalog po yung galawan po natin, nakikita po yun. Kaya ho dito, suriin po natin ang ating buhay at unang-una po, yung puso natin, magpakonsulta po tayo, una-una po sa Diyos. Ano po, kaya nga ho nakalagay po sa Bible ang sabi po niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin, unahin na nating i-front yung puso natin at nakalagay din sa Biblia, kung sasamba tayo, sambahin natin ng Diyos ng buong puso, buong isip at kaluluwa. Yung isip po kasi sumusunod lang naman yan po sa puso natin Dahil nakalagay din po sa Bible, sa Matthew 6:19 and pataas po, meron po doon tinatawag na ang puso daw ng tao, kung nasa ng kayamanan, nandun ang ating puso. Kaya ho, dapat po magkaroon ho tayo ng patuloy na pagsusuri. Kaya nga yung maganda rin po ng binanggit po sa Kawikaan 30 verse 8 and 9, na sabi po doon ni Haring Solomon, wag mo po ako, Panginoong, gawing mahirap, baka naman magnakaw ako. Kaya di ba nakaraan po, mayroong pare na nagsasabi na para bang justify niya yung mga tao nagtitinda ho ng shabu dahil daw po sa kada sachet ay 50 pesos po ang tubo at pang laman na raw po ng tiyan yun ng mga mahirap na tao. Ibig sabihin, justify po niya. So kahit na ho masama ay parang inaalaw niya dahil daw po sa sistema ho ang usapan yung sikmura, hindi na po sa pagiging pusher o addict, kundi yung sikmura daw. Kaya naman ganito nakikita na yung lumalabas sa kanyang mga pananalita, galing po yun sa puso niyang marumi. Bakit po? Kasi ipinapakita po doon na okay lang po na magtinda kung sa sikmura naman pero hindi ho ganun ang batas ay batas. Kahit minsan harsh po ang batas, batas pa rin yan. Ibig sabihin, ang kasalanan ay kasalanan. Wala pong maliit at wala pong tinatawag na parallelism o yung tinatawag na sarili mong interpretasyon. Marami yung kasi mga tao na may sariling interpretasyon sa kanila pong buhay para ma-justify kung ano yung nararamdaman po natin o ng iba. Yan, madalas po yung ganyan, justify po nila at ginagamit minsan yung salita ng Diyos para ma-justify po kung ano yung nararamdaman ng tao. Kaya dito, hindi maintindihan natin at hindi tayo nakakaintindi noon dahil yung puso nga ang usapan po doon. Ang tanging nakakakita ng laman ng puso natin ay ang Diyos na buhay. Tandaan po natin ito, wala po tayong kakayanan makita ang ating puso, yung laman nito. Kaya makita po natin dito mga kapatid na ang tanging doktor na makapagpapagaling spiritually heart at ang tanging doktor na makapagta-transplant ng bagong puso in spiritual aspect ang Diyos lamang. Ano po? Kasi yung heart natin, pwede tayo mag-declare na we are self-righteous Tayo po ay matuwid, tayo po ay tama. At tayo po ay pwedeng magyabang. Dahil hindi natin naiintindihan na kung minsan po kapag ang puso natin ay napapalamutian po ng tinatawag na
sarili nating interpretasyon at kagustuhan, pangatwiran sa buhay, sometimes po, deceitful na po ang nangyayari po doon, nadadaya na po tayo. Kaya ho, mas makabubuti po sa buhay natin na mas sigit po tayo lumapit sa Diyos. Kasi ang puso pagka umiral po yan, nandun po yung kinukundina natin yung iba, nandun yung parang pinupuklan natin ng iba, dahil tayo po ay sa tingin natin mahusay, magaling po tayo, self-righteous tayo, kung pwede na po tayong bumato. At ang nakakalungkot po kung minsan, yung mga tao na ginagamit po yung salita ng Diyos para ma-justify lamang kung ano yung feelings po na meron po siya. Totoo naman po na pwede nating gamitin yun. Pero sa hermeneutics po, sa Bible School, ang tawag po doon let the word interpret himself. Meron akong interpretation yung Bible. Sometimes po, may mga ilan na ini-interpret yung Bible na sa sarili po nilang justification. Ano po? Ang salita po ng Diyos ay buhay at siya yung mismo na nakapagbibigay lunas po sa puso po natin. Kaya naman ho, patuloy po tayong magpasakop po sa banal na Espiritu. Patuloy po tayong magkaroon po ng dedikasyon po, no? Kasi nakalagay po sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by Spirit of the Lord. Sabihin, hindi po sa ating lakas, hindi rin po sa ating mga kakayanan o kapangyarihan, kundi sa Espiritu Santo lamang po ng Diyos ang pwede nating gamitin. Kasi kung walang Espiritu Santo na siyang nagbibigay kalakasan, karunungan sa atin, bali wala po yung ating mga karunungan, ipapahiya po tayo ng Diyos. Ang sabi nga po, yung mga mangmang ipapahiya yung mga marurunong kapag ang mga mangmang na yan ay umaasa po sa salita ng Diyos. Tumaas sa Diyos, gagamitin po yung mga mangmang na tinitingnan ng tao ng mangmang yan, pero maalam naman po sa salita ng Diyos. Talo po niya yung mga matatalinong tao, mga abogado, mga may sinabi po sa gobyerno, dahil ikaw ay mayroong kaalaman na galing sa Diyos, karunungan na galing po sa Diyos, sa salita ng Diyos, na nagbibigay sa iyo ng itataas ka ng Diyos, at yung mga taong tumitirada sa iyo or may magandang ibababa po yun ng Diyos. Panalangin po natin patuloy po mga kapatid, yung ating pong mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Patuloy nating hilingin sa Diyos na sila po ay ingatan sa giyera ang nangyayari po sa Middle East, kung meron man po tayong mga mahal sa buhay. Ako po may kapatid sa ibang bansa, pero magkamat malayo, pero apektado rin po. Tayo po apektado rin po mga kapatid, no? Dahil hindi kumot malayo po tayo, sabi, hindi tayo apektado. Hindi po, apektado po tayo sa ekonomiya. Sabi po ng Biblia, magkakaroon ng giyera at ng kahirapan. Yung ibig sabihin ng kahirapan, yung mga pagbili, yung mga tinatawag na economic pagbaba po ng ekonomiya, no? Kaya ho, nalangin tayo na kasi po, yung pong krudo nandun sa Middle East, yun ang kanilang kabuhayan, ay bumibili lamang po, no? So ganun pa man, sabi nga ang Diyos daw po ay laging nasa kontrol ng lahat ng bagay. Kaya doon tayo magpasalamat sa Panginoon. Meron po tayong Diyos na malalapitan po in times of trouble, difficulties in life, ika nga meron tayong God na soberenya, God na omnipotent, omniscient, God na pinangako na makakasama natin lagi sa buhay po natin. Salamat and good morning po.